Anong gagawin mo kapag yung taong minsan nawasak ang puso mo, bigla na lang humihingi ulit ng isa pang pagkakataon? Iniwan ka nila, niloko ka, pinagkaitan ng respeto, lumayo na parang wala kang halaga. Tapos ngayon, pagkatapos ng lahat ng sakit, bumabalik sila, sinasabi nagbago na raw, miss ka daw nila, at parang deserve pa nila ng lugar sa buhay mo. Pero ito ang totoo. Hindi porke nagsisisi sila, ibig sabihin marunong na silang magmahal ng tama. Kasi ang heartbreak, hindi lang tungkol sa sakit. Tungkol din yan sa linaw. Ipinapakita nito kung sino ang totoo, sino ang pansamantala, at sino yung nandyan lang para sa sariling comfort. Minsan, nalilito ang tao sa bigat ng pagkawala mo. Akala nila pagmamahal yon, pero totoo, miss lang nila yung presence mo, hindi yung tunay na halaga mo. Dahil ang miss kita ay hindi katumbas ng pinapahalagahan kita. Sabi nga ng Stoic philosopher na si Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka magre-react. At ngayon, reaction mo ang pinaka-importante. Ito na yung moment mo. Hindi para questionin ang worth mo, kundi para protektahan ang peace mo. Hindi para bumalik sa lumang sugat, kundi para tumayo na may bagong wisdom. Kasi aminin natin, kung totoong pinapahalagahan ka nila, hindi ka nila babasagin. Kung totoong mahal ka nila, iingatan nila puso mo, hindi sisirain. Pwedeng bumalik sila dahil sa regret, pero dapat ikaw, tuloy-tuloy sa growth. Dahil natapos mo na yung pinakamahirap na parte, yung mabuhay sa sakit. Ngayon, wag mo nang ibalik ang power mo sa taong minsan nang sumira sa'yo. Kaya bago tayo magsimula, ilagay mo nga to sa comments bilang affirmation. Hindi ako bumabalik sa mga bagay na minsan nang nakasira sa akin. Okay, simulan natin. Number 1, hindi ikaw ang namimiss nila yung access sa'yo. Madalas, akala mo love pa rin. Pero ang totoo, miss nila yung energy mo, yung kabaitan mo, suporta mo, oras mo. Pero hindi nila namimiss yung accountability na kasama ng pagmamahal. Gusto nila ng presence mo, pero ayaw nila ng standards mo. Gusto nila ng loyalty mo, pero tinitignan pa rin nila yung boundaries mo bilang hadlang. Gusto nila yung benefits ng love mo, pero ayaw nilang gawin yung effort para maging deserving. Sa psychology, ang tawag dito ay emotional re-entry. Hindi sila bumabalik kasi nagbago na sila, kundi kasi ang assumption nila, ikaw hindi ka nagbago. Inaakala nila naghihintay ka pa rin, umaasa at available. Pero hindi ka na yung taong iniwan nila noon. Nagbago ka na. At kapag may growth, natural lang na tumaas ang standards. Sabi nga ni Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Ibig sabihin, kung papapasukin mo ulit ang taong may parehong mindset nung sinaktan ka nila, parang inaanyayahan mo lang ulit ang parehong sakit, ibang salita lang ang dala. Kasi ang pagmamahal na walang pananagutan, hindi pagmamahal. Convenience lang yon. At tandaan mo, hindi ka convenience ng kahit sino. Hindi ka backup plan. Hindi ka pansamantalang pahingahan kapag pagod na sila sa mundo. Ikaw ang bagyong akala nila kakayanin nila pero hindi nila kinaya. At ay ngayong kailangan nila ng kanlungan, bigla silang babalik. Pero ang tanong dito, hindi namimiss ba nila ako? Ang totoong tanong ay, nirerespeto ba nila kung sino na ako ngayon matapos silang mawala? Kasi ang mamiss ka, madali lang yon. Pero ang magbago para maging karapat-dapat ulit sa'yo, yun ang mahirap. At kung hindi nila ginawa ang mahirap na part, yung pagbabalik nila hindi blessing. Test lang yon. Kaya tigilan mo ang pag-romanticize ng sorry na walang kasamang pagbabago. Tigilan ang pagpili ng koneksyon kahit wala ng linaw. Hindi mo kailangan ng taong paulit-ulit lang magsasabing mahal ka nila. Kailangan mo ng taong kayang patunayan na nag-evolve na sila. Dahil ang salita, hindi kayang burahin ang damage. Actions lang, consistency, at yung katotohanan ang makakagawa nun. At ito ang totoo, hindi mo responsibilidad ayusin ang taong minsang nagwasak sa'yo. Wala kang obligasyong bumalik sa chapter na dati nang nagtapos sa sakit. Hayaan mo silang mabuhay sa regret nila. Ikaw naman, nagsimula ka na sa healing. Isang bagay na hindi nila pwedeng pekein, pilitin o sabayan. This time, pinili mo na ang sarili mo. This time, tinaasan mo na ang standards mo. At this time, hindi ka natatanggap ng tira-tira dahil minsan mong ginutom ang sarili mo para sa maling klase ng pagmamahal. Ngayon, nakapagtayo ka na ng feast mula sa healing mo. At hindi lahat ng tao deserve ng upuan sa mesa na iyan. Kaya bago tayo magpatuloy, i-comment mo itong affirmation. Pinoprotektahan ko ang peace ko, kahit laban sa mga taong minsan kong minahal. Number 2, closure. Pero sa terms lang nila. Kapag ang taong sumira sa puso mo bumalik, kadalasan dadahilan sila na, gusto ko lang ng closure. Pero eto ang hindi madalas na pag-uusapan. Ang gusto talaga nila, makagaan ang loob nila, hindi panagutan yung ginawa nila. Gusto nilang gumaan ang konsensya nila, hindi ayusin ang damage. Gusto nilang marinig na okay lang para makaalis silang malinis. Pero ito ang reality. Hindi trabaho mo linisin ang konsensya ng taong nanakit sa'yo. Trabaho mo protektahan ang sarili mong kapayapaan. Sa psychology, ang tawag dito,
Narcissistic closure. Ito yung closure na hinahanap ng nanakit. Isang klase ng closure na hindi sila mahihirapan, hindi sila haharap sa pananagutan. Closure na para lang sa kanila, hindi para sa iyo. Closure na para sa kanila, pero hindi para sa iyo. Yun yung klase ng closure kung saan aalis silang pakiramdam nila na intindihan mo sila, pero hindi kailanman pinanagot sa sakit na ginawa nila. Diyan papasok ang power mo. Kasi tandaan mo closure, hindi yan usapan, desisyon yan. Ito yung moment na titigil ka ng humahanap ng sagot sa taong ang dinala lang sa'yo ay kalituhan. Ito yung oras na pinipili mong maghilom, nang hindi na kailangan yung taong sumira sa'yo para i-validate yung sakit mo. Alam na alam ito ng mga Stoics. Sabi ni Epictetus, "Freedom is the only worthy goal in life, and it is won by disregarding things we can't control." At totoo nga naman, hindi mo kontrolado ang guilt nila, hindi mo kontrolado ang regret nila. Pero hawak mo ang healing mo, at hindi mo sila kailangang papasukin ulit sa buhay mo dahil lang hindi nila kaya ang bigat ng pagkawala mo. Kaya kapag sinabi nilang gusto nila ng closure, tanungin mo sarili mo, handa ba silang managot ng buo? Humihingi ba sila ng sorry para sa tamang bagay? O sinusubukan lang nilang burahin yung version nila na nanakit sa'yo? Kasi ang totoong closure, hindi binubura ang nakaraan. Inaamin nito yung nangyari. Hindi ito nagmamakaawa ng kapatawaran ina-earn niya yon. At lalong hindi ito dumarating na may kasamang ego na nakatago sa emosyon. Tandaan, may mga tao babalik para baguhin ang ending ng kwento. Hindi para ayusin ang damage, kundi para gumaan lang ang loob nila sa pag-alis. Pero wag mong hayaang baguhin nila ang kwento mo. Ikaw na ang nakalaban sa heartbreak. Ikaw na ang nakaligtas sa bagyo. Hindi mo sila kailangang bigyan ng gentle goodbye dahil lang dumating silang may malalambing na salita. At ito ang dapat mong isapuso. Hindi ka cold-hearted dahil pinili mong protektahan ang peace mo. Hindi ka bitter dahil nagtakda ka ng boundaries. Tapos ka na lang talaga sa pagbibigay ng dugo para sa mga taong dumarating lang kapag convenient para sa kanila. Kaya bago tayo magpatuloy, ilagay mo itong affirmation sa comments. Hindi ko kailangan ng closure. Pinipili ko ang clarity at peace. Number 3. Nakita nilang nagbago ka at natatakot sila. Nung sinira nila puso mo, akala nila mababasag ka. Akala nila hahabulin mo sila, magmamakaawa, mawawala ang sarili mo para lang maibalik sila. Pero hindi, tahimik kang bumangon. Dahan-dahan pero matatag. At ngayon, nakikita nila ang version ng sarili mo na hindi nila inasahan. Yung version na hindi na sila kailangan. At dun sila natatakot. Hindi lang nila namimiss kung sino ka nung minahal mo sila. Mas kinakatakutan nila kung sino ka na ngayon nang wala sila. Ito ang tinatawag na psychological whiplash. Yung akala nila sila ang sentro ng mundo mo, pero bigla nilang na-realize na nakabuo ka ng bagong universe. Na wala silang lugar. At doon pumapasok ang regret. Pero tandaan, hindi lahat ng regret ay dahil sa love. Minsan ego lang yan. Kasi ngayon, nakikita ka nilang kumikinang sa mga lugar kung saan iniwan ka nilang wasak. Pero anong turo ng Stoic wisdom? Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Ibig sabihin, wala sa kanila ang control. Ikaw ang may hawak sa isip mo. At doon mo mahahanap ang tunay na lakas. Hindi ka nandito para hinaan ang liwanag mo. Kahit nakakabulag ito sa taong minsan nang hindi ka pinahalagahan. Hindi ka rin nandito para bumalik sa lumang pattern. Dahil lang napansin na nila kung ano ang nawala sa kanila. Oo, nakikita nilang nagbago ka. Oo, nagsisisi sila na sinira nila ang kaluluwang ngayon ay lumalakad nang wala sila. Pero wag mong ipagkamali ang pagsisisi nila bilang readiness. Wag mong ihalo ang gulat nila sa pagiging sincere. Kasi yung taong iniwan ka noon, hindi talaga handa magmahal ng tama. At yung bumabalik ngayon, hindi dahil ready na sila, kundi nagulat lang sila na natuto kang mahalin ang sarili mo. Tandaan, growth ay madalas hindi komportable para sa mga taong tumangging lumago kasama mo. Pero yung discomfort nila, hindi burden mo yan. Hindi ka na yung taong tahimik lang na nagtitiis ng sakit. Hindi ka na yung taong gumagawa ng excuse para sa red flags. Ikaw na ngayon ang resulta ng lahat ng gabing walang tulog, lahat ng luhang natapon, lahat ng beses na itinayo mo ang sarili mo kahit walang nakakakita na bumagsak ka. At yung version ng sarili mo ngayon sagrado, untouchable. Kaya kapag bumalik sila, dala ng gulat sa transformation mo, tanungin mo sarili mo, sineselebrate ba nila yung growth ko or namimiss lang nila yung kahinaan ko? Kaya bago tayo magpatuloy, i-comment mo itong affirmation. Nagbago na ako at hindi ko nababawasan ang sarili ko para sa kahit sino. Number 4. Gusto ka nila ulit, pero hindi pa rin kaya aminin ang ginawa nila. Kapag ang isang tao tunay na gustong bumalik, hindi lang sapat na magpakita. Kailangan nilang magpakita ng accountability. Pero anong madalas mangyari? Pagbalik nila, wala yung apology. Wala yung ownership. Wala yung effort na mag-heal. Ang meron lang, simpleng small talk. Yung tipong, "Hey, kamusta ka?" Na parang hindi ka nila binasag. Na parang hindi ka nila iniwan sa oras na pinakakailangan mo sila.
Nakikita mo? Gusto nila ng access sa'yo, pero ayaw nilang akuin ang responsibilidad sa ginawa nila. Dito papasok yung emotional control mo bilang power. Kasi tandaan, hindi porke bumalik sila, ibig sabihin nagbago na sila. Hindi porke namimiss ka nila, ibig sabihin ready na silang mahalin ka ng tama. Sabi nga ng psychology, kadalasan bumabalik ang tao hindi dahil nag-grow na sila, kundi dahil hindi nila kaya ang distansya na nilikha mo. Hindi nila matiis yung katahimikan na iniwan mo. Kaya gusto nilang patahimikin yung echo, pero hindi pa rin sila handang gawin ang effort para maging deserving ng presence mo. Sabi ni Seneca, "To err is human, but to persist in error is devilish." Kung bumabalik sila nang hindi inaako ang mali, nang walang genuine remorse, ibig sabihin, nananatili pa rin sila sa mali. At ikaw may utang ka sa sarili mo na wag na muling mahulog sa parehong sugat kahit bagong salita lang ang suot nito. Kasi kapag nagsisisi sila pero wala silang tapang para harapin ang katotohanan, gagawin nila lahat para baguhin ang kwento. Maliitin yung ginawa nila. O gaslight in ang sakit na naramdaman mo. Sasabihin nila ng mga linyang, "Wag na nating balikan yung nakaraan," o kaya "Nagbago na ako," pero walang paliwanag kung paano at bakit. Pero tandaan mo, healing na walang accountability, hindi totoong healing. At love na walang accountability, hindi love manipulation yon. Malaki ang agwat ng taong totoong nag-grow at ng taong gusto lang ulit ng comfort na binigay mo dati. Kasi ang growth makikita sa emotional maturity, sa accountability, sa pagbago ng patterns, pero kung puro recycled promises lang, matamis na salita pero walang action. Hindi sila nagbago, na-practice lang nila yung script. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good person should be one." Kung totoo silang nag-iba, hindi mo na kailangang hulaan. Hindi mo kailangang itest. Makikita mo sa paraan ng pakikipag-usap nila. Sa paraan ng pag-honor nila sa boundaries mo. Sa paraan ng pagbibigay nila ng space sa emotions mo. Hindi lang sa convenience nila. Pero ito ang problema. Maraming tao ang natatrap dito. Kasi ang puso, natatandaan yung maganda. Habang ang isip, nakakalimot sa sakit. Kaya napapaisip ka, what if nagbago na nga sila? What if this time iba na? Pero balik ka ulit sa tanong, tugma ba ang actions nila sa standards mo? Nag-step up ba sila or nag-show up lang? Huwag mong ihalo ang timing sa transformation. Minsan, gusto ka lang nila pabalikin. Dahil wala nang ibang nakapagparamdam ng safety, nakakita sa kanila at sumuporta gaya ng ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun kaya ka na nilang mahalin ng tama. Hindi ibig sabihin nun deserving sila ng second chance. Ikaw ang nagtatakda ng standard. Hindi ka naghahabol ng validation. Pinagmamasdan mo, pinoprotektahan mo, at nagre-respond ka lang sa consistency. Kasi kung hindi nila kayang patunayan ang pagbabago nila sa gawa, sa panahon, at sa accountability, hindi yun pagbabago, strategy lang yun. At tandaan, hindi ka nandito para maging emotional rehab ng kahit sino. Hindi ka test run ng maturity nila. Ikaw ang reward na dapat pinahalagahan nila noon pa. Kaya bago tayo magpatuloy, i-comment mo itong affirmation. Hindi ako nagtitiwala sa salita. Nagtitiwala ako sa consistency. Number 6, gusto ka nila ulit. Pero ikaw na ang may control ngayon. Yung taong minsan may hawak ng power na wasakin ang puso mo, ngayon gusto ng second chance. Pero ito ang totoo. Gusto ka nilang balikan, hindi ibig sabihin deserve na nila ng access sa'yo. At hindi porke nagsisisi sila na nawala ka, obligasyon mong tanggapin ulit sila. Dito papasok ang power mo. Hindi sa pag-react emotionally, kundi sa intentional na response. Wala kang utang na reunion sa kahit sino, dahil lang na-realize nila ang worth mo. Kasi ang presyo ng entry pabalik sa buhay mo, hindi na lang basta love. Ito na ngayon, growth, change, effort, consistency, accountability, and pinaka-importante permission mo. Sabi ni Seneca, walang taong makakakuha ng lahat ng gusto niya, pero nasa power niya na huwag gustuhin ang wala siya, at gamitin ng tama yung meron siya. At ngayon, hawak mo na ang isa sa pinakamalakas na bagay, clarity. Clarity kung sino talaga sila. Clarity kung paano kanila tinrato. Clarity kung gaano kahirap ang healing na dinaanan mo para tumayo ulit. Ngayon, hindi lang sapat na ipakita nilang gusto ka nila. Kailangan nilang patunayan na nag-evolve na sila. At kung hindi, walk away. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil hindi na negotiable ang peace mo. Psychology tells us, kadalasan kapag bumabalik ang isang tao, hindi dahil may bagong discovery sila, kundi dahil hindi sila komportable. Hindi sila komportable mag-isa. Hindi sila komportable makita kang nagtatagumpay. Hindi sila komportable sa void na naiwan. Pero ito ang truth. Tunay na koneksyon, hindi nabubuo sa discomfort. Nabubuo yan sa growth at mutual respect. Kaya wag kang mahulog sa nostalgia trap. Wag mong i-romanticize ang sakit dahil lang pamilyar siya. Tandaan, yung taong sumira sa puso mo, siya rin ang nagturo sa'yo kung paano mabuhay nang wala siya. Tinikem,
Kung gusto nila ng isa pang chance, kailangan nasa terms mo. Terms na nagpoprotekta sa puso mo, nag-ho-honor sa growth mo, at sumasalamin sa standards mo. Hindi ka na yung taong nagmamakaawa ng love. Ikaw na yung pumipili kung sino ang may access sa energy mo. Hindi ka na humahabol. Ikaw na ang ina-attract. Hindi mo na kailangang i-explain ang worth mo. Ikaw na mismo ang embodiment nito. At sa oras na ma-realize mo to, titigil ka na sa pagpapapasok ng basag na tao sa buhay mo. Dahil lang lonely sila. Gusto ka nila ulit? Okay. Pero ngayon, ikaw na ang nagli-lead ng usapan. Ikaw na ang pumipili ng ending. Ikaw na ang nagdedesisyon kung ano ang best para sa peace mo. Kasi tandaan, ang totoong glow-up, hindi revenge, kundi emotional control. Kaya bago ka magpatuloy, i-drop mo tong affirmation sa comments. This time I choose me, I protect my peace. Number 7, ang pagbabalik nila ay test, hindi sign na dapat mong buksan ulit ang pinto. Kapag yung taong minsan binasag ang puso mo biglang bumalik, hindi ibig sabihin destiny. Minsan test lang yan. Test kung gaano ka nakalayo sa growth mo. Test kung gaano ka nakagaling mag-heal. Test kung pipiliin mo ulit ang pamilyar o ang self-respect mo. Kasi hindi lahat ng bumabalik nagbago na. Yung iba, namimiss lang nila yung control. Yung iba, namimiss lang yung luma mong sarili. Yung version na marunong magtiis. Yung tumatanggap ng excuses. Yung paulit-ulit na bumabalik kahit hindi sila deserving. Pero good news, hindi na yun ikaw. Hindi ka na nandito para i-replay ang past. Nandito ka na para protektahan ang future mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. At oo, totoo yan. Hindi mo mapipigilan bumalik sila. Pero hawak mo kung paano ka magre-respond. Kasi tunay na healing ay yung kaya mong harapin ang taong minsan sumira sa'yo nang hindi ka nababasag ulit. Na marinig mo pangalan nila, mabasa mo chat nila, makita mo mukha nila, at maramdaman mo lang ay clarity. Clarity na hindi ka na yung dati. Clarity na ang worth mo, hindi issue ng debate. Clarity na ang puso mo, hindi revolving door. Psychology 101, madalas regret ang nagtutulak sa tao na bumalik sa iniwan nila. Pero huwag kalimutan regret realization. Regret siya discomfort nila. Realization is value mo. At ang gap ng dalawang yan ang magdidikta kung closure lang ba sila o commitment talaga. Kaya huwag mong hayaang lukuhin ng pagbabalik nila ang memorya mo. Ang past ay totoo, ang sakit ay totoo. At ang strength na ginamit mo para makabangon, yun ang pinakatotoo sa lahat. Hindi ka nag-survive para sa wala. Hindi ka nag-rebuild ng buhay mo para lang ibalik ang susi sa taong minsang gumuho ng pundasyon. Ito ang test mo. Hindi para patunayan ang loyalty mo, kundi para patunayan ang evolution mo. Hindi ka na umaasa sa breadcrumbs. Hindi ka na na-excite sa bare minimum. Hindi ka na nalilito kung atensyon ba ay love. Kung nagbago talaga sila, makikita mo. Hindi sa salita, kundi sa consistent nilang gawa. At kung hindi pa rin, hayaan mo silang mag-regret mula sa malayo. Dahil ang totoo, hindi lahat ng nawalan sa'yo ay karapat-dapat bigyan ng second chance. Yung iba, dumaan lang para turuan ka kung ano ang love na hindi mo na dapat maramdaman. At kapag natutunan mo na yung lesson, hindi na bumubukas ulit ang pinto. Kaya kapag bumalik sila, huwag mong tawagin romance. Tawagin mo tong recognition. Recognition ng value mo. Recognition ng pagkawala mo. Recognition na yung pagkawala nila sa'yo ay sugat na matagal nilang dadalhin. Pero tandaan, kahit sila ang nakakaramdam ng loss, hindi ibig sabihin kailangan mong ulitin ang pain. Oo, binasag nila puso mo dati. At oo, gusto ka nilang balikan ngayon. Pero huwag kang malito. Hindi yan fairy tale, turning point mo yan. Hindi ito tungkol sa revenge. Hindi rin ito tungkol sa pagpapatunay ng worth mo sa taong hindi nakakita nun noon. Suwabas tungkol sa iyo na ngayon ay nakikita na ang sarili mong halaga at hindi mo na hinahayaan kahit sino na ipagduda mo ulit yon. Na-survive mo yung bagay na halos sumira sa'yo. Nabuo ka ulit pagkatapos nilang mawala. At ngayong bumalik sila, trabaho mo ba silang sagipin mula sa regret nila? Hindi. Trabaho mo protektahan ang peace na pinaglaban mo ng todo. Sabi ng mga Stoic, hindi mo hawak ang lahat ng pangyayari, pero hawak mo kung paano ka magre-respond. Kaya tandaan, hindi mo sila kailangang bigyan ng second chance. Hindi mo sila kailangang bigyan ng closure. Hindi mo sila kailangang bigyan ng access sa'yo, kahit namimiss nila yung luma mong sarili. Kasi yung dati mong sarili, nagmamahal ng walang boundary. Pero yung bago mong sarili, nagmamahal na may wisdom. Kung dati, yung love nila hindi ka na protektahan. Ngayon kahit bumalik sila, hindi na sila qualified. Hayaan mo silang maupo sa regret nila. Hayaan mong maramdaman nila kung ano ang pakiramdam na gustong-gusto ka nila ulit. Pero huli na. At kung ikaw, nag-heal pa rin ngayon, ituloy mo. Sa katahimikan, sa lakas, sa self-respect. Kasi hindi lahat ng story deserve ng sequel. May mga chapters na dapat nang manatiling sarado para maisulat mo na ang totoong kwento na para sa'yo. Kung tumatayo ka para sa sarili mo,
at hindi ka na bumabalik sa nakaraan, i-drop mo ito sa comments. I choose peace, growth, and a love that won't break me. Kung naramdaman mo ang mensaheng to, huwag ka lang manood ng tahimik. I-like mo to, i-share mo sa taong kailangan makarinig, at mag-subscribe ka para sa mas marami pang content na hindi sugar-coated, kundi totoong totoo. Kasi tandaan mo, ang glow up mo hindi revenge, redemption. At ngayon pa lang, nagsisimula ka pa lang.